akong tulungan ka para makulong yung taong pumatay sa asawa mo. Matatahimik na rin ang kaluluwa ng tatay mo, anak. May warrant of arrest po kami para sa inyo sa kasong reckless imprudence resulting to homicide. Kulit mo! Sinabi ko nang hindi ako pumatay kay Sito eh! Ha? Buong buhay ka nang mabubulok dito sa loob ng kulungan. Mapaparusahan din yung PB na yan. Ano sabi mo? Ha? Ano sabi mo? Ano sabi mo? Ano? Bakit kayo pinalayas ni Phoebe? Ano? Alam po nila yung lihim po ni Miss Phoebe. Alam po nila eh. Anong lihim ang sinasabi mo? Na si Miss Phoebe po yung totoo pong nakasagasat na kapatay kay Sito. Ano? Dati sabihin na ng hostesya si tatay, no? Huwag mo muna sabihin to kay Ate Rachel, ha? Si Rachel nga. Sigurado ako makukunan yan pag nalaman niya na makukulong na habang buhay yung tiyahin niyang kriminal. Magdudusa na lang siya kahit wala siyang kasalanan, tas kayo lang ng nanay mo yung masaya? Rachel, tama na! Rachel, maawa naman kayo sa akin. Kasi di ko alam kung saan ako lulugar eh. Alam mo, inipit na ipit ako sa inyong dalawa eh. Sa tingin mo, papayag ako na basta na lang makukulong si Ivy. Nang ganun na lang! Dahil anak ko si Phoebe, hayaan mo lang siya makulong! Oo. Dahil kriminal ang anak mo! Sana hindi si Mama ang namatay! Ikaw! Malakas ang kalaban natin. Sila Horayan, paano nung nagiging malakas yan? Hindi siya malakas, yung taong tumutulong sa kanya. Sino siya? Gusto mo ba ibalik natin ang dating mumukha? Ano? Para taas no kang haharap sa mga taong nangapi sa'yo sa susunod yung pagkikita. Karen, sabihin mo nga sa akin, yung bang nakikita ko si Junior ba yun? Kasama ni Naigme? Oo. Eh, anong ginagawa niya? Kasama ni Naigme, eh, may pasok ngayon. Aling Laura, linggo ko ngayon. Wala kaming pasok. Tsaka, hindi mo ba alam? Sumasama na si Junior na mangisda kila Tio Igme kapag wala kaming pasok. Kawawa naman yung anak. Hindi yan ang klase ng buhay na ginusto namin para sa kanya ni Sito. Eh, kailangan niya daw ho kasing kumita ng malaking pera. Talagang buwisit sa buhay namin yung babaeng yun eh. Yun ang may kasalanan ng lahat. Imbis na tinutulungan niya yung anak ko na umasenso sa buhay, ayun, hinahatak niya pababa. Rachel! Nay? Talagang tinutulak mo yung anak ko, no, na magtrabaho sa laot. Pinagtatrabaho mo yung anak ko. Ano, para mapagbigyan lahat ng luho mo? Nay, hindi ho totoo yan. Si Junior po yung may gusto noon, hindi ako. Eh, natural. Eh, siguro umaarte ka na hirap ka sa buhay mo ngayon eh. Eh, di syempre, magtatrabaho yung anak ko para sa'yo. Eh, tanga rin naman yung isang yun eh. Syempre, ayaw niya na magsawa ka sa buhay mo rito. Dahil baka nga naman, pagka nagsawa ka, eh, iwan mo na lang siyang bigla. Nay, hindi ho ganun yun. Kahit kailan naman po, hindi naman ako humingi ng material na bagay kay June. Ako, Rachel. Hindi na ako bata para bilugin mo ang ulo ko. Hindi ako ang taong maloloko mo. Ano? Gusto mo yung anak ko maging mangingisda na lang dito? Ganun para tama rin ang mag-aral? O ano, tapos ano mangyayari sa anak ko? Undergraduate? Ano, matutulad dito sa mga bata namin dito na mangingisda na lang habang buhay. At pagka walang nakuhang isda eh, walang makakain? Ganon? Yung ba ang gusto mong mangyari sa asawa mo? Laura, eh, makasabat na nga. Huwag ka sana magagalit, ano, pero hindi ba't nag-aaral pa yung anak mo? Bakit naman hinuhusgahan mo na hindi na makakapagtapos yung bata?
Aalingin niyang wag ho kayong makialam dito. Pabayaan mo na yung bata. Pabayaan mo na si Rachel. Mabait naman eh. Hindi ba? Ikaw din. Baka gusto mong mangyari uli sa kanya yun, di ba? Nangyari sa kanya noon. Muntik na siyang makuna na dahil lagi mong pinagagalitan. Ikaw rin. Hindi pa tayo tapos babae ka, ha? Eto, maglaba ka. Para may pakinabang naman kami sa'yo. Laura! Reset ka. Laura! Ano ba yung babaeng yun? Ano ba? Ano ba yung babaeng yun? Naluloka na yata. Naloka na yata magmula nung namatay yung asawa niya. Lola Inyang, Oh, pakiusap lang ho sana. Huwag niyo na lang po sabihin kay Jun na nagpunta dito si Nanay Laura. hindi ba mas mabuting silang dalawa mag-usap para magkaintindihan? Hindi rin naman po siya pakikinggan ni Nanay Laura eh. Naaawa na po kasi ako kay Jun eh. Palagi na lang siyang naiipit sa amin ni Nanay kapag may mga ganitong nangyayari. Sige, siya. Ikaw bahala eh kung yan ang gusto mo. Nay, manaw. Mana po, Nay. Kaawang ka ng Diyos, anak. Nay, tikman niyo po yung empanada, oh. Dala ni Hindi. Kuya. Busog pa ako. Nay, nagdala nga pala ako ng karneng baka kanina sa palengke. Nagdala ako ng kalahati dito. Ano yan, suhol? Hindi mo ako makukuha sa mga suhol mong ganyan. Mabuti pa siguro sana, niluto mo na lang yan doon sa bahay ng prinsesa mo para lalo siyang mabundat. Si Nanay naman, oh. Minsan na nga lang dumalaw si Kuya dito. Bakit? Pinilit ba natin siyang dumalaw dito? Mamaya hanapin siya ng prinsesa niya. Sabihin pa, inagaw natin yung prinsipe niya. Nay, nangako ako kay tatay. Sabi ko sa kanya, hindi ko kayo papabayaan ni Gigi. Kaya hindi pwedeng hindi ko kayo bisitahin dito at dalhin ko anong meron ako. Simula nang iniwan mo kami ng kapatid mo, tinapos mo, hindi mo na tinupad yung pangako na yun na binigay mo sa tatay mo. Kung totoo man, yung pangakong sinabi mo sa kanya. Ay, hindi naman totoo yan eh. Anong hindi totoo? Simula nung iniwan mo kami nung dahil sa Rachel na yon, kinalimutan mo na kami ng kapatid mo. Hindi mo na kami tinuring na pamilya mo. O ano, tapos ngayon, pinababayaan mo yung pag-aaral mo dahil sumama ka doon sa Rachel na yon. At ngayon, wiling-wili ka na sa pangingisda mo. Ayun ba ang buhay na gusto mo? Tapos ngayon, nakikisama ka pa sa laot ng kanaigme? Ano, talagang kakaririn mo na ba sa buhay mo yung pangingisda mo? Ay, hindi naman masama mga isda eh. Marangal na trabaho ko yun. At kung yun yung magbibigay ginhawa para mabigyan ko ng magandang buhay yung mag-ina ko, paulit-ulit kong gagawin yun. Sa pag-aaral ko naman, Nay. Hindi ko naman nakakalimutan yung pangako ko sa inyo eh. Magtatapos ho ako. Tapos magtatrabaho ako sa isang malaking restaurant at hotel bilang manager. Di ba yun yung pangako ko? Nay, ang hiling ko lang naman sa inyo, sana hindi nyo nakakalimutan na anak nyo ko eh. Na sana nakasuporta kayo kaya sa kahit anong pagpupursige ko sa buhay. Kasi para sa inyo rin naman ito eh. Hindi kaya na-offend si Nanay dun sa sinabi mo? Hindi naman siguro. Tama naman natin sinabi ko eh. Tsaka siguro oras na para makinig siya sa mga sinasabi ko. Hindi yung puro sarili lang niya iniisip ng tama. June, if I were you, huwag mo na masyadong pinapansin yung mga sentimiento ni Nanay. Kaya kayo laging nag-aaway. Ikaw patuloy yung naiipit. Minsan nga, inisip ko, pabalikin na kita dun sa bahay niyo eh. Maiwan na lang ako dito. Iwanan kita dito? Oo.
Eh, ako naman kasi yung nagiging problema niyo ng nanay mo eh. Alam mo, Mrs. Labsan, hindi ko kayo iwanan ni baby, ha? Kahit sa China si pa ako mangisda, gagawin ko. Mabigyan kayo ng magandang buhay. Taga mo yan sa marmol. Alam mo, Mr. Labsat, dahil dyan sa mga ginagawa mo at mga pinagsasasabi mo, lalo ka tuloy napapalapit sa akin. We. Ang we, totoo nga. Ano mo, may talent ka sa pampabola eh, no? Ay nako, ayaw mo maniwala, eh di wag. Mami, kinakabahan ako. Paano kung magising na si Angkong, magkamalay na siya, tsaka na makukulong na ako niyan? No. Hindi ka niya kayang maipakulong hanggat nandito ako. Tandaan mo yan. Hanggang ngayon ba? Yan pa rin ang pinag-uusapan ninyo. At bakit ba? Gusto mo bang makulong ang anak natin? Puro sarili nyo iniisip nyo eh. Ba't hindi natin pag-usapan ang kondisyon ng papa? Dok, kumusta ang kondisyon ng papa? Okay naman dahil ligtas na siya. Wala namang pumutok na ugat sa ulo. Pero kaya lang... Kaya lang ano? He suffered a serious stroke. Maaaring maparalyze ang kalahati ng katawan niya. Tsaka baka hindi rin siya agad makapagsalita. I'm sorry. Tol, paano nga kaya kung totoo yung sinasabi ni Rachel na napapalapit na siya sa'yo? Ba't sinabi ko ba hindi ako naniniwala? Eh kasi sa kwento ko parang hindi ka naniniwala eh. Eh, ito naman mahina. Siyempre, style ko lang yun. Pakipot konti, mali mo, may masabi pang mas madaming bagay, di ba? Ah, okay. So, para-paraan pala yun, gano'n? Oo! Baka talaga, Labsat. You're always into fishing something eh. Mangingisda ka nga talaga. Pero tol, seryoso. Alam mo, nararamdaman ko na talaga eh. Malapit na akong mahalin niya ni Rachel eh. Oo! So? Feeling ko mabubungo na yung matagal-tagal ko ng paghihirap ah. Pero mo ko, isang bagsak dapat yun. O ano pa mga sinabi niya sa'yo? Gusto mo malaman? Oo. Sa isang kondisyon. Ano? Gusto mo talaga malaman? Ano nga? Ano nga? Sa isang kondisyon mo eh. Ano? So, Phoebe, sa tingin mo ba, maipapakulong ka pa niyan? Eh, tingnan niyo naman ang kondisyon ng katawan niya. Actually, I'm relieved na, Mommy. Pero, what if mapabilis yung recovery niya? Paano na yun? That is, if magre-recover siya. Cynthia! Bakit ba? Wala ka din namang magagawa, Charlie. Ang mabuti pa, tumahimik ka na lang. Wala ka din namang gagawa. Ang ibig niyo bang sabihin, Sir Alfred, makakalaya na ngayong araw yung babaeng yon? Yes. Nakapag-bail sila. Hindi ko pwede. Hindi ko pwedeng makalaya yung impact ng babae na yun. Laura, nakapag-bail lang sila. Nakapagpiyansa. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi na siya pwede makulong ulit. Laura, tuloy pa rin ang murder case natin laban sa kanya. At sisiguraduhin ko na makukulong siya ulit oras na matalo siya sa kaso. Sana nga ho. Dahil gustong-gusto ko talagang mabulok sa bilangguan yung babae na yun. Rachel. Oh,
Buti, pinayagan ka ng nanay mo pupunta rito. Ayaw na naming makisali sana sa gulo niyo ni nanay ni Rachel. Saka kung saan ho yung asawa ko, syempre doon ako. Buti naman kung ganun. Attorney, kamusta yung kaso? Malaki ang laban natin kung mapapatunayan natin hindi talaga ikaw ang nagmamaneho ng sasakyan mo noong araw na yun. Ang papa, si Achi, asan sila? Inatake sa pusong papa mo, Ivy. Si Angkong? Pasalamat ka, mayaman ka. Kaya ka nakalabas ngayon dito. Correction. Nakalabas ako dito hindi dahil sa pera. Nakalabas ako dito dahil malinis ang konsyensya ko. Wala akong kasalanan. Sinong niloko mo? Sinungaling ka talaga. Nay, huwag na kayong gumawa ng skandalo dito. Ba't nandito ka? Ano, kumakampi ka na rin ba dito sa kriminal na to? Nay, tama na. Ano, nag-traitor ka na ba sa amin ng tatay mo? Karen, tama na. Hindi pa tayo tapos na. Ipakukulong kita at mabubulong ka sa pinagkuhan. Tita, huwag niyo na lang pampansinin si nanay. Hayop. Karen, ba't kasi sinama mo pa si nanay doon? Nakiusap lang sa akin yung nanay mo. Pinagbigyan ko lang siya. O ano? Ano, bakit? Pinagsasabihan mo ba to si Karen? Junior, tumutulong lang tong taong to sa atin. Pagsasabihan mo pa? Ikaw ang mahiya sa sarili mo. Dahil wala kang malasakit sa sarili mong pamilya. Nay. Oh, bakit? Totoo naman, di ba? Sino ba kinakampihan mo? Kumakampi ka na sa demonyong Ivy na yon. Nay, kaya ako nandun dahil sa asawa ko. Okay? Buntis yung tao, Nay. Alang iwanan ko mag-isa? Huwag ka nang magbigay ng mga paliwanag pa. Sige na, umalis ka na Nay, alam mo, kailan mo ba ako intindihin, ha? Hindi kita kailanman may intindihan. Dahil alam mo kung sino ka! Traitor ka! Aling Laura, tama na ho. Sorry, Karen, ha? Umalis ka na rin. Nay! Hindi kita kailangan dito! Kita mo, Karen. Talagang pinapahiya niya na kami ng tatay niya. Karen, nakita mo yan? Di ba talagang harap-harapan na pambabastos na ginagawa niya sa amin ng ama niya? Sumama na siya sa kabila. Kumampi na siya doon sa taong mortal na kaaway ko na pumatay sa tatay niya. Tama na ho, Aling Laura. Tama na ho. Diretso na ako ng ospital. Sasama ka ba? Gusto ko sana eh. Kaya lang ano? Eh, baka po kasi palayasin din ako ni Lolo kapag nakita niya ako dun eh. Tsaka baka mas lalo lang sumama yung kalagayan niya. Hindi mangyayari yun. Kasi unconscious pa raw ang papa, sabi ni attorney. Mas mabuting sumama ka na sa akin ngayon para kahit ano man lang mangyari sa kanya, nakita at nadalaw mo ang papa. Sige po, ay bumili. Rachel, sasamahan ka. Sigurado ka? Buntis yung asawa ko, okay, paano siya pag bumahay pa uwi dito? Baka paano pa yung baby namin? Sige, tara. Pasensya ka na, Ivy. Hindi kita nasundo. May nangyari kasing emergency. Kailan pa ba to? Kahapon lang. Teka, punta ako yung nurse. Bakit? Ano nangyari? Dahil sa pagkakulong mo, kilala mo naman yan si Papa. Basta ikaw ang concerned, kulang lang umikot ang puwet sa kakaalala sa'yo. Kaya yan, umulagta tuloy. Ha? Wala akong kasalanan sa nangyari. Hindi talaga ako nakapatay kay Sito. Patutunayan ko sa'yo na inosente ako. Kung sino man yung hayop na gumamit nung sasakyan ko nung gabing yun, umunda siya sa akin. Nakikilala ko rin siya. Umunda siya.
Achi, naniniwala ka bang inosente si Tita Ivy? Bakit mo naman natanong? Naniniwala kasi ako inosente siya eh. Na nagsasabi siya ng totoo na may gumamit ng car niya that night. Na hindi naman talaga siya yung nakasagasa kay Tatay Sito. Teka, diretsuhin mo nga ako. Ako ba, pinagbibintangan mo ako na ako yung gumamit ng kotse ni Tita Ivy that night at nakapatay sa tatay ni June? Of course not. Bakit naman kita pagbibintangan? Unless ikaw talaga yung gumamit ng kotse niya that night. Ano ka ba? Di ba, kakasabi ko lang, di ba, na hindi nga ako naintindihan mo yon? Hey, what's wrong with you? Bakit ganyan ka mag-react? Rachel, hindi mo man lang masisilipin sa angkong mo? Hindi na po siguro. Baka kasi mas lalong sumama yung pakiramdam niya kapag nakita niya ako eh. Si Junior, nasa na? Pinauna ko na ho para ma-check niya rin si nanay kung kamusta yung sitwasyon niya. Ano, paano ka uuwi? Gusto mo doon ka muna sa bahay kasi andito naman si Papa eh. Hindi na po. Hindi na rin naman ako sanay matulog doon eh. Tsaka mas kailangan rin po ako ni June sa bahay namin. Aling Laura, ang ganda-ganda niyo ho pala nun, no? Para ho kayong artista. Siguro. Siguro noon. Pero hindi na ngayon. Isang nakakapanghilabot na peklat lang nandito sa pagmumukha ko. Niwala man lang na konting bakas na makikita. Marami ho pala talagang kasalanang nagawa sa inyo yung Ivita na yan, no? Sukdulan, Karen. Demonyo lang naman siguro makakagawa nun sa akin eh. At hindi isang taong may takot sa Diyos. Kaya siguro, kung hindi ko man makuha ang katarungan at maipakulong ko yung babaeng yan, dapat siguro ako nang makipaglaban sa kanya ng tapatan. Ngipin sa ngipin. Dapat siguro kung ano ang ginawa niya sa akin, ganun din ang gawin ko sa kanya. Kung pinapangit niya ang pagmumukha ko, lalo kong papapangitin ang mukha niya. Ano kung ibig sabihin niyo, Aling Laura? Karen, kung meron kang alam na pinakamatapang na asido, pwede tulungan mo akong makakuha nun. Siguro pagka nasabuyan kong pagmumukha ng impactang yon, baka medyo mawala ang galit ko sa kanya. Bakit kasi kailangan mo pang ihatid si Karen? Lapit-lapit lang naman ang bahay niya, isang tumbling lang, nandun na siya. Nagsiselos ka lang. Sorry, hindi ako nakukyutan sa'yo. Hindi ka kaselos-selos. Wala naman talagang kasalanan sa pagkamatay ng asawa niya. Si Phoebe po ang may dala na sasakyan niyo nung gabing yun. Ano? Ulitin mo nga yung sinabi mo. Phoebe, pwede ba tayo mag-usap? Alam ko na yung totoo eh. Ikaw ang gumamit ng sasakyan ko. Ikaw ang nakasagasa kay Sito. Ikaw ang nakapatay sa kanya, hindi ako! Rachel, sabihin mo sa Tita Ivy mo mag-iingat siya. Kasi susugod na naman daw dyan, sabi ni Gigi. Ivy!